Hi everyone! Good morning, good afternoon! At ito, nagbabalik ulit tayo sa ating luto-luto. So ayan, for today's video, magluluto lang naman tayo ng hotdog, pritong isda, at saka sinabawang gulay. Ayun, wala tayong gisa-gisa for today's video again. Ayan, kumusta naman kayo? At ito, nagbabalik tayo at yan, niluluto lang muna natin yung hotdog. After that, magluluto tayo ng pritong isda. So ayun, mayroon akong nabiling tilapyang isda at prepituhin lang natin kasi ipapartner natin sa sinabawang gulay. Ang hotdog ay pang breakfast din yan. Kasi isang lutuan lang tayo para tipid sa gas at tipid sa oras. Ayan, since nagtatrabaho tayo para at least pag bago matulog may niluto na at saka pag nagising, mayroon ulit tayong kakainin. Hindi na natin kailangan magluto pa. Ayan, at yun, konting reaction din tayo sa mga balita ngayon na medyo mainit-init pa. At condolence sa mga pamilya ni Liam Payne, no? Nakakalungkot naman yung One Direction. Paborito pa naman natin yan, mga kapanahunan natin yung mga panahon na yon. Ang One Direction, yun, pumanaw na yung isang vocalist nila dyan. So nakakalungkot isipin. Ang balibalita is regarding sa drugs. Marami talagang napapariwara dahil dyan at nakikitil na buhay ng mga personality dahil sa drugs. Kaya yun, dapat ingat tayo sa mga ganyan, no? Na kahit sabi ko pa nga nung last video ko, kahit dumadaan tayo sa mga emotional part ng mga problems, syempre iba talaga yung pag emotional ang naapektuhan yung mental health natin. Iba talaga yung effect nun sa atin. So kailangan talaga natin yung paglabanan. You have to consult a professional specialist para makatulong din naman na kung ano man pinagdadaanan natin. So kailangan natin makausap. Although may kamahalan din yung ganun ng mga service. Pero just in case hindi rin kaya naman natin, nasa sarili din naman natin ang paano natin i-cope up yung ganun ng mga bagay, no? Kung may pinagdadaanan tayo sa buhay. Mahirap talaga yun. Hindi naman basta-basta din yan makikure or malalagpasan mo. Dadaan ka talaga sa proseso. Pero syempre, nasa atin naman yung kung magpapatalo tayo. Kasi isama na rin natin yung prayers, dasal, na malampasan natin yon. At syempre, kapit din tayo sa mga mahal natin sa buhay. Malaking bagay din yon yung may pamilya ka na kakapitan mo. Although hindi naman natin minsan talaga masasabi, pero pag titingnan mo yung mga inspirasyon mo sa buhay, doon ka kakapit. Ayan, at naghihiwa na tayo ng kalabasa. Hiwa lang din tayo dyan ng naprito na natin yung isdang tilapia. Maghihiwa lang tayo ng kalabasa dyan. At saka dahon ng kamote. Hinimay-himay ko na din yan. Tawag yun, tinanggal na rin sa tangkay sa tawag doon, tangkay at saka yung dahon, pinaghiwalay ko na. Ayun, tapos hahaluan lang din natin yan ng ganun pa din, walang kamatayang sibuyas, bawang, luya. At kung pwede may tanglad din, kaya pwede nyo lang lagyan din yan ng tanglad para at least mas healthy. Ayun. At sabi ko pa nga, wala tayong gisa-gisa. Ano lang tayo ngayon? Sasabawan lang natin yung tubig, lalagyan tayo ng tubig. Depende, tansyahin nyo na lang kung gaano kadami yung tubig na ilalagay nyo. Depende sa gulay nyo. Kung madami-dami kayo at gusto nyo may sabaw, pwede nyo damihan. Tapos kung sakto lang din naman, para hindi rin masira yung gulay nyo, hindi, yung saktong makukonsumo lang ng pamilya, konting tubig lang ang ilalagay. At yun, after ng tubig, ihalo na rin natin. May kamatis din pala tayo dyan, at saka green sili. So, ihalo nyo lang yung kamatis. Inuna ko na din yung kalabasa para at least pag kumulo, luto na din siya. Kasi yung dahon ng kamote, mabilis lang din naman yan lutuin. At yan, walang kamatayang asin,
paminta at konting tao nito seasoning. Ginamitan din natin yan ng magic sarap. And again, yung mga healthy conscious, pwedeng hindi lagyan yun. Depende sa inyo. So, para mas ma-enhance yung lasa, syempre ilalagay tayo ng konting seasoning, matigas ang ulo natin. Although, yun, tansyahin lang natin no, na hindi masyado. At yan, balik ulit tayo sa pinag-uusapan natin. At yun na nga, marami akong nakikita sa news feeds ko sa Facebook. Yung mga celebrities na yun, nalulungkot nga sa pagpanaw ni Liam Payne. Same din naman sa akin kasi paborito ko din yung mga kanta nila. Nakakaano din, maganda din pakinggan yung mga kanta nila. At yun, at yan, kaya dapat lalong-lalo na sa mga anak natin, no, i-monitor din natin yung mga magiging kaibigan para at least alamin nyo din kung may mga pinagdadaanan. Kasi kahit mga bata pa yan, hindi man masyado pa yung responsibility, hindi natin minsan alam kung anong nangyayari sa kanila, lalong-lalo na sa yung mga nag-aaral. May mga pinagdadaanan na din pala sila. So, dapat konting unawa din natin sa kanila. Siyempre, wag natin din masyadong i-pressure kung ano man ang gagawin din nila, lalo na sa mga academics performance. Although, nasa sa inyo din naman yan, kung ano yung gusto nyo mangyari sa mga anak nyo. Pero sa side ko kasi, kahit walang, sa akin kasi, sa part ko, kahit wala kang medal, kahit hindi ka, sobrang performance sa class or mayroong mga achievements sa class, okay lang yan sa akin, ipasa mo lang, masaya na ako dyan. Ang importante, pagdating ng panahon at nakagraduate ka na, kayang-kaya mo itayo yung sarili mo. At kahit anong trabaho naman sa akin, hindi ako mag-aano sa kanila. Hahayaan ko sila kung saan sila mag-i-excel. Hindi natin, kahit construction worker ka pa dyan, okay lang sa akin. Kahit basurero ka, basta importante marunong ka tumayo sa buhay. Kasi kahit saan naman na kung pagsusumikapan mo, aangat ka din at aangat ka din kahit anong field yan. Kasi lahat naman tayo, importante yan sa lipunan, di ba? Yung kanya-kanya nating mga trabaho. Lahat naman, hindi magpa-function yung isang society kung walang mga ganong mga responsibilities. Kasi parte talaga yan sa buhay natin. Lahat, kung ano man mayroon, importante yan. Mapaliit man na trabaho yan, mapalaki, importante yan sa society. Kasi kasama parte yan eh. Hindi naman matatawag yung isang society kung walang ganun na mga responsibilities sa kapwa, sa isa't isa sa atin. Ayun, kasi depende din yan sa skills natin, depende sa gusto natin gawin sa buhay. Although kung na-blessed ka, maswerte ka. Ayun na nga, at hinalo na natin ang gulay natin at pinagsama-sama na rin natin yan dyan, yung kamatis, sibuyas, bawang, luya. Pakulo lang, simpleng-simple lang luto. Hindi yan mahirap, sobrang hindi mahirap. Para at least naiiba naman yung luto natin, masustansya pa. Kasi kahit papano gulay yan, magbibigay ng sustansya sa atin. Kaysa naman yung lagi natin kinakaing processed food, no? Mapapabilis yung buhay natin, di ba? Yung mga panahon, yung unang panahon, mas matagal yung buhay, yung expanse nila. Kasi nasa din naman yan, studies na nung mga panahon na yun, hindi pa masyado yung mga processed food. So, mas matagal-tagal ang buhay ng mga tao. Ayan, at kasi depende din yan sa ini-intake natin kung bakit tayo nagkakasakit. Although, isa din ako dyan, guilty din ako dyan. At aside from that, is yung inheritance mo kahit anong gawin. Ayan guys, tapos na ulit tayo. Thank you so much for watching and see you our next video. Thank you for supporting us. Please like, comment, and share. At ayun na nga, mayroon pa pala tayo dito. Isa pa, ipapakita ko sa inyo. Isang clip lang to, galing sa Batangas. Pinadala ng mama ni Tin at yan, nag-harvest siya. Sayang hindi kami nakaabot, di pa kami nakakauwi dyan. Ayun, at mayroon silang okra at makikita nyo din dyan, nag-harvest sila ng konting mais. Nakakatuwa yan dyan kasi dati may papaya pa yan dyan na inikot-ikot namin. Looking forward kami dyan, lalong na yung papaya kasi matamis talaga siya. Thank you so much.
mother, sa mga nakakain namin dyan sa pananim nyo at nai-enjoy naman niya. Ayun, ang fresh, sayang hindi ako nakakain ng mais, gustong gusto ko pa naman yan, lalo na galing dyan sa pananim nyo po. Ayun, thank you sa video at pandagdag din to sa aking views. Alright, see you around guys, and again, thank you again for watching. Have a nice day.